Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Sa muling lahat na papuri at pasasalamat ay tanging sa dakilang tagapaglikha at aming pagpapalaya ng ating dakilang tagapaglikha ay mapasa kanyang sugo si Muhammad alayhi salatu wasalam. Ngayon ay balikan natin ang ating pag-aaral sa tauhid at tayo ay dumako sa paksa al-khawfu min Allah, ang lubusang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating mahal na scholar, rahimahullah, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ay sinimulan niya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa surah Al-Imran, ayat 175 na sinabi ng Allah Jalla wa Ala, "Innama dhalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Ang ayan na sinabi ng dakilang tagapaglikha, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sa kanyang kahulugan. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mga kapatid. At ang ating kalaban na si Satanas, tunay na si Satanas, siya yaong nagbigay ng mungkahi upang linangin tayo na tayo ay matakot sa kanyang mga auliya, sa kanyang mga tagapangalaga, sa kanyang mga supporter, na tayo ay matatakot sa kanila. Ito yung mga pamaraan ni Shaitan dahil ang kanyang mga kampon ay gagawa ng panlilinlang upang tayo ay matakot sa kanila. Subalit ang Allah Jalla wa Ala ay nagwika sa aya na ito, pagkatapos na siya ay nagpahayag na ito ay mga panlilinlang ni Shaitan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kaya huwag kayong matakot sa kanila, bagkus matakot kayo sa akin kapag kayo ay tunay na mga mananampalataya. Walhamdulillah, ang aya ay nagbibigay sa atin ng kaalaman na ang sinasabi nating pagkakatakot ay para lamang sa ating dakilang tagapaglikha. Ang pagkakatakot ay tuuri ng ibada at kaya ay ito dapat lamang na itukoy natin sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sa paliwanag ni Sheikh Uthaymin sa kanyang aklat na kung saan Al-Qawlul Mufid fi Syarh Kitab Tauhid, binigyan niya ng pahalaga na ang paksa na ito ay mayroong koneksyon sa unang paksa bago pa dumating po ito. Nang paksa natin na nauna ay ang tungkol sa pagmamahal sa Allah Jalla wa Ala. At ang pagmamahal na ito, kung ating itutukoy sa iba, kasintulad ng pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay magiging uri ng shirk. Kaya dahil dito, alladhina amanu asyaddu hubban lillah. At tunay na ang mga tunay na mananampalataya ay higit at lubos ang kanilang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi nila ipagpapalit ang pagmamahal nila sa Allah Jalla wa Ala sa mga nakaraang paksa natin, sa kanilang magulang, sa kanilang anak, sa kanilang asawa, sa kanilang kamag-anakan, sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga pamamahay na kanilang kinalulugdan. Hindi nila ipapalit po ito at tunay na hindi sila natatakot sa yaong mga taong ang kanilang gawain ay pananakot lamang. Ay dahil dito sila yaong makipaglaban sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. La yakafuna lawmatan la'im. At tunay na hindi sila natatakot sa sinasabi nating mga tao na ang kanilang layunin ay ang pangsisisi po lamang. Kaya doon sa unang bahagi na yaon ay nakita natin na ang sinasabi nating pagmamahal ay para sa Allah at ang takot ay alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito, aking mahal na mga kapatid, ang sentro ng ating gawain o ang ibada ay nasa dalawa. Ang tinatawag nating al-mahabba, ang pagmamahal, at ang al-khawf, at ang pagkakatakot. Na ito ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito, aking mahal na mga kapatid, ang pagmamahal sa Allah Jalla wa Ala, ito yaong mag-uudyok sa atin na tayo ay gagawa ng mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din yung sinasabi nating pagkakatakot natin, ito yaong maging dahilan pagkatapos sa tulong at awa ng Allah Jalla wa Ala
na ating layuan ang anumang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bagamat tayo ay lalayo at natatakot, tayo ay lubusang lumalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang dalawang ito ay palagiang magkakasama na gagawin po lamang alang-alang sa ating dakilang tagapaglikha. Barakallahu fiik sa ating mga tagapagsubaybay. Sheikh Abdul Hamid, masya-Allah, pakisalam ako sa ating mga kapatiran sa Darul Bayda at sa lahat na ating mga musyaikh na masya-Allah ay tuloy-tuloy ang kanilang pagsusumikap. Kaya dahil dito, aking mahal mga kapatid, sa pagpapatuloy ng paksa na ito, kayang dalawang ito, ang pagmamahal at ang sinasabi nating pagkakatakot, ay sinasabi ng mga ulama na ito yaong pakpak ng ating ibada. So, kinakailangan, dapat nating alamin kung ano ang katayuan ng sinasabi nating pagmamahal sa Allah Jalla wa Ala, pagmamahal alang-alang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at pagmamahal para lamang sa Kanya. At ganun din ang pagkakatakot, alang-alang lamang sa ating dakilang tagapaglikha. Dahil dito, kapag tanungin natin ang ating kapwa-tao, kung bakit hindi siya gumagawa ng zina, pakikipagtalik na labas sa pag-asawa, bakit hindi mo ginagawa ito? Ay kanyang sasabihin, dahil sa aking takot sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabilang panig, kapag tatanungin mo ang iyong kapwa-tao na bakit ikaw ay gumagawa ng ibada, ang iyong pagsasala, ang iyong pagsisiyam, ang iyong hajj o magawaing mabuti, ang kanyang sasabihin, dahil ako'y umaasam-asam ng gandipala sa Allah subhanahu wa ta'ala, at insyaAllah ito'y maging dahilan na matamo ko ang pagmamahal ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dito natin makita na ang pagkakatakot sa Allah Jalla wa Ala at ang pagiging masunurin sa Kanya, ang hinahagad natin lahat dito ay ang kaligtasan sa kaparusahan ng Allah Jalla wa Ala, at matamo natin ang sinasabi nating mga biyaya ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, maaring sasabihin natin na kailan mananaig ang sinasabi nating khawf, ang sinasabi nating pagkakatakot, at ang sinasabi nating hope. Dahil ito ay mga uri ng sinasabi nating katangian ng ating ibada, at ito yung haligi ng ibada. Ang haligi ng ibada ay ang sinasabi nating muhabba, pagmamahal natin sa Allah Jalla wa Ala, ang ating khawf, pagkakatakot sa Allah Jalla wa Ala, at ang sinasabi nating raja, ang ating pagkakaroon ng pag-asa sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, yung sinasabi nating pagmamahal natin ay nandyan na po sa Allah Jalla wa Ala, at ang ating pag-asa ay nandyan na sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagkakatakot natin. So, kailan mananaig yung sinasabi nating takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaya yung sinasabi nating takot sa Allah Jalla wa Ala, una, ito'y magiging dahilan na ang mga kasamaan ay ating iiwasan, at tayo ay tuluyang gagawa ng anumang ito yan sa ating mga iskulat. Ganun din yung magtawa ay pagtatanungin natin, kailan mananaig ang sinasabi nating pag-asa na tayo'y aasa sa Allah Jalla wa Ala? Magiging masabi nating optimistic tayo, umaasa tayo sa Allah Jalla wa Ala. Dahil alam natin na ang propeta alayhi salatu wasalam ay nagiging positibo siya, na siya ay umaasa palagian sa Allah Jalla wa Ala. Subalit kasama po rito ang sinasabi nating gawain na hindi lamang puro pag-asa sa ating puso. Kaya dahil dito, ang ilan sa mga opinyon ng ating mga eskular, sinasabi nating pagsagawa ng kabutihan, tayo ay umaasa na sa pagsasagawa natin ng kabutihang ito ay ating matatamo ang mga sinasabi nating pangangalaga ng Allah Jalla wa Ala, ang kanyang mga na'ma, at tayo'y umaasa na kapag tayo nakagawa nito, aasahan natin na nandyan, tutubo sa ating puso na ating minimithi na ito ay tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dahil dito, ang sinabi ng dakilang tagapaglikha sa Banal na Quran sa Surah Ghafir, ayat number 60 mula sa Banal na Quran, sabi ng Allah Jalla wa Ala, wa qala rabbukum ud'uni
astajib lakum. At kayo ay mananawagan sa akin, sinabi ng Allah Jalla wa'ala, mananawagan kayo sa akin, humingi kayo sa akin, at kayo ay aking sasagutin. Kaya tayo dito, nandito yung sinasabi natin, habang tayo ay gumagawa ng ating mga gawain, tayo ay umaasa na ito ay tanggapin ng ating dakilang tagapaglikha. Sa sinasabi nating pagsasagawa ng kasalanan, kapag ang tayo nakagawa ng kasalanan, siya ay natatakot sa Allah Jalla wa'ala. Ay ibig sabihin na kapag gumawa siya ng kasalanan, ang kanyang takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nangingibabaw rito. Hindi yung sinasabi nating pag-asa. Ang takot ay nangingibabaw na baka siya ay paparusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasunod dito yung sinasabi nating umaasa siya na darating ang kapatawaran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dahil dito, ang ilan sa mga tao ay nagsasabi na mangingibabaw minsan ang sinasabi nating pag-asa kaysa sa takot. O ano ba talaga ang pinakamainam po rito? Kaya dahil dito, sabi ng Allah Jalla wa'ala sa surah Al-Mu'minun ayat number 60, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ إِنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. At sila yaon na nagbibigay ng kanilang mga ipinagkaloob ng Allah sa kanila. Nagbibigay sila sa magitan ng kanilang zakat. At ito'y tinanong ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na ya Rasulullah, sila ba yaong gumagawa ng mga kasamaan? Sila ba yung nangangalunya? Sila ba yung umiinom ng alak? Sila ba yung mga pumapatay? Subalit na sabi ng propeta alayhi salatu wasalam kung bakit nagkakaroon ng takot ang kanilang mga puso sa dahilan natatakot sila na baka hindi ito tatanggapin ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya ang dalawang ito ay maaring masabi nating magkakasabay palagian sa ating gawain. Subalit ang ating mga eskwela ay nagsasabi na habang tayo ay nabubuhay, nandyan yung sinasabi nating khawf. Dahil ang takot na ito, ang khawf na ito ay magtutulak sa atin na gagawa tayo ng mga ipinag-utos at iwas sa mga ipinagbabawal. Samantala, kapag ikaw ay nasa iyong higaan na wala ka nang magagawa, kanilang sinasabi na ang sinasabi nating pag-asa, yung raja, ay mangingibabaw dito. Dahil wala ka nang magagawa pang kabutihan, maliban na lamang na ito ay ang sinasabi nating umaasa ka sa Allah Jalla wa'ala. Kaya dahil dito, ang sinasabi nating khawf ay nangingibabaw kapag tayo ay nabubuhay sa ibabaw ng mundo na ating gagampanan ang ating tungkulin, na gumawa ng kabutihan at iwasan ang mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kapag tayo nasa higaan na tayo hinihimatay, ang may eskwela nagsabi na ang sinasabi nating raja ay nangingibabaw dahil pagkatapos na tayo ay gumawa ng kabutihan. Si Imam Ahmad ay kanyang sinabi na dahil dito, ang dalawang ito ay dapat na magkakatulad. Kaya dahil dito, kung ang isa'y mangingibabaw sa isa, ay maari na ang katulad nito ng sinasabi nating isang pakpak ng ibon ay mas mahaba sa isa, ay maaring tatagilid siya sa kanyang paglipad. Kaya dahil dito ay kanyang sinasabi na ito ay magkakapantay. Kaya ang pagmamahal natin sa Allah Jalla wa'ala ay magkakapantay sa ating pag-asa at ang ating takot sa ating dakilang tagapaglikha. Ang Allah ang siyang lubusang may kaalaman sa bagay na ito. Kaya dahil dito, ang mga ulama natin na nagsabi na mangingibabaw ang sinasabi nating khawf, na ito'y magtutulak na tayo gagawa ng kabutihan habang tayo nabubuhay. At kapag ikaw ay nasa higaan na hinihimatay, nangingibabaw ang sinasabi nating raja, umaasa na ikaw ay patatawarin at tanggapin ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dito sa aya na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tungkol sa sinabi ng Allah Jalla wa'ala, innama dhalikumu syaitanu yukhawwifu awliya. At tunay na ang sinasabi nating syaitan, ang kanyang mga kampun, o ang kanyang mga naaampun na sumusunod sa kanya, ang kanyang pangkat na sila yaong umuudyok na tayo ay matatakot, at yung mga ampun niya na sumusunod sa kanya, sila ay naghahangad na tayo ay tatakutin.
Kaya dahil dito, ang Allah Jalla wa'ala ay nag-utos sa atin na hindi tayo dapat matakot sa kanila. Dahil ang sinasabi nating pagkakatakot sa kanila ay uri ng syirk. Kaya uri ng sinasabi nating ang takot ay uri ng syirk. Kapag ito ay pagkakatakot na kasintulad sa takot natin sa Allah Jalla wa'ala. Kaya sa aklat ni Fathul Majid, na paliwanag tungkol sa Kitab at-Tauhid, ang sinasabi nating khawf o ang takot ay nahati sa sinasabi nating mga pangkat na ito. Ang una ay ang khawfus sir. Ang khawf, ang pagkakatakot natin na mayroong sinasabi nating nakatagong takot. Baka anong mangyari sa akin, baka makapagdulot ito ng kasamaan sa akin, o baka anong mangyari sa akin. Kaya nagkakaroon ka ng takot na kapag ang takot na ito ay sumasabay sa takot na maidudulot o ang takot mo sa Allah Jalla wa'ala, na ikaw ay nag-iisip na ang kanilang magagawa ay kasintulad ng magagawa ng Allah Subhanahu wa ta'ala, ito ay sadyang napakapanganib. Kaya ito yung takot na kung saan na sinasabi nating takot na sa mga ribulto, halimbawa, sa mga jinn o sa mga sinasabi nating mga estatwa o mga tagut, mga pinuno na sila yaong nag-uutos ng pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, o sa mga patay o mga jinn, na ang iyong iniisip na kung ano ang maidudulot ng Allah ay ganun din ang kanilang maidudulot. Ito'y sobrang takot. Kaya hindi dapat dadako ang takot na ito na kasintulad sa takot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi tayo dapat matatakot sa kanila dahil alam po natin na ang mangyayari at mangyayari lamang sa atin kung ano ang kapahintulutan na nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito'y tunay nating paniniwala sa sinasabi nating matibay na paniniwala sa qadar na walang mangyayari maliban na lamang sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung takot na ito ay magiging major shirk. Yung sinasabi nating pagkakatakot mo sa mga jinn o pagkakatakot mo sa mga santos, mga ribulto na ito, na kung hindi tayo gagawa ng kanilang ipinag-uutos, ay maaring darating sa atin ang sumpa o mga masasamang pangyayari. Halimbawa, sa pagpunta sa sinasabi nating mga libingan, yung mga ibang mga grupo ng mga lihis na mga Muslim, ay naniniwala na ang nasa libingan ay makapagdulot ng kabutihan at kasamaan sa kanila. Kaya sila'y natatakot na kung anong ituturo ng mga mangkukulam ay dapat nilang susundin. Dahil ang kanilang iniisip na kung ano ang maidudulot na kasamaan o kabutihan ng mga taong nasa libingan. Tunay na wala silang magagawang kabutihan o kasamaan, bagkus tayo na nabubuhay ay makakatulong sa kanila, sa ating kaya dapat lamang na ang lubusan nating pagkakatakutan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pagkakatakot na ito ay maipapahayag natin na ating gampanan ang ating mga tungkulin sa Allah Jalla at ang tuluyang insan ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ay aasan ng gantimpala at mga pabor na nanggaling sa ating dakilang kapaglikha. Kaya ang takot na yun, sabi natin, ito ay magiging syirkul akbar. Kapag ang takot na magagawa ng jinn, dahil may mga tao na kapag hindi ka gagawa dito ng pag-aalay o hindi ka maggagawa ng panata, ay may mangyari sa iyo. Dapat nating layuan dahil ang sinasabi nating nazar, panata, yung nusuk, yung pag-aalay ay uri ng ibada, at ang ibadang ito ay dapat lamang nagagawin natin sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya ang pangalawang uri ng sinasabi nating takot ay ang sinasabi nating takot na masabi nating khawfut at tabi'i, normal na pagkakatakot. Kagaya na lamang sa nangyari kay Musa alayhi salatu wasalam, noong nasuntok niya ang isang tao sa kaharian ni Firaun, at hindi niya hangad na suntukin, subalit dahil sa kanyang lakas ay napatay niyang taong iyon. Kaya susunod na araw ay mayroong mga tao na nagsabi sa kanya na ikaw ay umalis dito dahil ikaw ay hinahanap at papatayin ka ng mga tauhan ni Faraon. Ito yung sinabi ng Allah Jalla wa'ala sa surah Qasas, chapter 28, verse 21 ng Banal na Quran. Sabi ng Allah Jalla wa'ala, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَتَّبُ. At siya ay lumabas, si Musa alayhi salatu wasalam, gusto siyang umiskapo na lumayo, na siya ay mayroong takot. At kanya sinabi, قَالَ رَبِّي
najini minal qawmidh dhalimin. O aking Panginoon, ilayo mo ako, o ligtasin mo ako sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Ito ay normal na takot sa isang tao, kagaya nangyari kay Musa alayhi salatu wasalam na siya ay nagkakaroon ng takot sa mga gustong papatay sa kanya. Kagaya ng takot natin sa sinasabi nating hayop. Halimbawa yung tigre, yung leon, yung mga hold-upper, yung mga snatcher, ay may takot ka doon. Ibig sabihin na ang takot mo ba, gagawan ka ng ganong kasamaan at ito ay tabi, normal ito na pagkakatakot. Subalit kapag ito'y papantay at aabot na magkasintulad sa takot mo sa Allah Jalla wa'ala, ay dapat mong layuan ito dahil ito ay uri ng pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dahil dito, ang aya na ito ay naging kahintulad sa sinabi ng Allah Jalla wa'ala sa aya na ito, innama dhalikumus syaitanu yukhawwifu awliya. Kaya yung sinasabi nating mga alalay ng Satanas, ang kanyang mga kampon, sila yaong nag-uudyok na lilinlangin tayo na tayo ay matatakot sa kanila. Subalit ang Allah Jalla wa'ala nagsabi sa atin na matakot tayo ng lubusan sa Allah Jalla wa'ala at hindi tayo matakot sa kanila. Kaya nangyari ang sinasabi nating aya na ito na pinalabas ng Allah Jalla wa'ala dahil sa pagkatapos noong nangyari ang sinasabi nating digmaan sa Uhud. Hindi nagkaroon ng tuluyang tagumpay ang mga Quraysh nung sila ay hindi pa mga Muslim. Dahil ang pag-aakala nila ay napatay nilang propeta alayhi salatu wassalam at natalo nilang mga Muslim at alam natin na namartir ang 70 na ang ilan sa kanila dahil sa hindi sumunod sa tagubilin ng propeta Muhammad alayhi salatu wassalam na manatili sa bundok, ang mga tagapagpana na maging anuman ang mangyayari sa amin dito kahit kami kakatayin o aming pagtutulungan yung kanilang mga kayamanan na mabihag namin sila ay huwag kayong umalis dito. So ang nangyari, natalo sila na sa panahon na iyon ay si Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ay isang matinding mandirigma sa panahon na iyon na siya hindi pa manampalataya at napakaraming mga Muslim ang namatay na paslang dahil sa hindi nila pagsunod sa tagubilin ng propeta alayhi salatu wasalam. Kaya dahil dito hindi nasiyahan ang sinasabi nating mga Quraysh at dapat nilang lusubin pa ulit ang sinasabi nating Madina upang sa gayon ay lubusan nilang kitilin ang mga sahaba radhiyallahu anhum wa yarda. Sa kabila ng lahat, ang ilan sa mga umarami sa kanila na lumusob, sila ay yumakap sa Islam noong binigyan na ng kapangyarihan ng Allah Jalla wa'ala na ang pamamahala ay ilagay sa kamay ni Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya dahil dito, ang sabi ng Allah Jalla wa'ala, alladhina qalu lahumun nas, inna nasa qad jama'u lakum. Kaya tunay na yaong may mga tao na nagsasabi na ang mga tao, ang buong Arabia ay umipon laban sa inyo. Kaya umipon sila o nakaipon sila ng mga tao na mahigit sa 10,000 laban sa sinasabi nating 3,000 lamang na mga mananampalatayang Muslim sa Madina. Kaya ang gusto nila na wawasakin at pulbusin, kagaya na sinasabi ng mga tao sa ngayon na pulbusin ang mga Muslim. Subalit, ang Allah Jalla wa'ala nagbigay ng tagumpay. Kaya dahil dito, nung nalaman nila na ito ay iipon laban sa kanila ang buong Arabia, ang nangyari, sabi ng Allah Jalla wa'ala, na pinahayag ng Allah Jalla wa'ala ang salita ng mga ampon ng Satanas o ang mga sinasabi nating kampon o grupo ni Satanas na qad jama'u lakum fakhshawhum. Kaya matakot kayo sa kanila. Isukon nyo sa kanila ang inyong mga sarili dahil mamatay kayong lahat. Subalit, ano nangyari sa mga mananampalatayang Muslim? Fasadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. At ito ay nagdadagdag lamang ng iman sa kanila. At tunay na kanilang sinabi, totoo ang Allah Jalla wa'ala at kanyang sugo. Kaya walhamdulillah, kahit iipon pang lahat sa katauhan, ang darating sa atin ay kung ano lamang na ipinahintulot ng Allah Jalla wa'ala. Iipon sila para bibigyan tayo ng kasamaan, ang darating sa atin ay kung ano lamang ang kapahintulutan na nanggaling sa Allah Jalla wa'ala. Kahit na sila iipon lahat, nijtama'ul ummata, an yanfa'uka bi shay' la yanfa'uka bi shay' illa ma kataballahu lak. Kaya walang mangyari na mabuti sa atin, maliban na lamang kung ano ang napahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kanilang sinabi, ay walang pagkakaiba, noong sinabi ni Ibrahim alayhi salatu wasalam, nung siya ihagis sa apoy, sa kanyang kapanahunan,
na magkatulad sa sinabi ng propeta alayhi salatu wasalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sapat na ang Allah Jalla wa Ala na siya ang ating tagapangalaga. Kaya ang takot sa isang mananampalataya ay nawawala dahil ang kanyang layunin at kanyang gawain ay alang-alang sa kanyang dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, ang uri ng takot na ito, na pangalawa ay yatrukul insan, na kanyang iiwanan ng tao ang kanyang tungkulin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang takot na tago sa mga ribulto at mga jin o sa sino mang mga inaakala natin na magdudulot ng kabutihan kasamaan ay dapat layuan po natin yan. Dahil ito ay syirkul akbar. Kung tayo na naman ay natatakot sa mga tao na katulad natin, ito ay sinasabi natin al-khawf at-tabi'i. Natatakot ka na ikaw ay baka lusubin na magnanakaw. Ito yung normal na takot. Subalit ang mga takot na yaon na nangyayari sa iyo ay magdudulot lamang ng tunay na iman, pananalig sa Allah Jalla wa'ala. Kagaya sa nangyari sa mga sahaba na noong sila ay pinasok, sila ay lubusang umipon ang Arabia sa kanila, sila ay lubusang nagkakaroon ng tunay na paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at umangat lamang ng kanilang pananampalataya. Kaya dahil dito, ang takot natin sa Allah Jalla wa'ala, kung sa hayop na tigre ay natakot tayo, tuluyan tayong lalayo at gagawa ng pamaraan na tayo ay lalaban-laban sa Kanya. Subalit ang takot natin sa Allah Jalla wa'ala, ito ay magtutulak sa atin na gagawa ng ating mga tungkulin at iwasan ang pinagbabawal ng Allah Jalla wa'ala, at ito ay magdudulot na tayo ay maging malapit sa ating dakilang tagapaglikha. At dito natin hintuan muna mga kapatid dahil oras na ng ating pagbaba. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. At ating pagpapatuloy sa sunod na pagkakataon. Allahu alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.